Magandang gabi po sa inyo lahat. Tulad po na ating inaayag, isa namin ay para tayo sa isa ng araw ng bukas. At ito po ay huling araw ng ating pagnulena sa ating patron, San Martin de Porres. Maliwanag na kung saan ay makita ko natin tayo ay patuloy na inaanyahan ng may kapatnan pagnilayan ng kanyang mga mensahe. At sa araw na ito, nakita ko natin binibigyan ng pansin ay tungkol sa buhay na wala ng dami. Para ipakita yung tungkol sa dulo na ito ay nais na papalintunaan ng mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang kwento tungkol doon sa babae na nag-asawa sa pitong magkakapatid na mga lalaki. Sabihin natin, swerte naman ang babae nito. Nakapito. Sino sa inyo nakapito? Wala. May swerte talaga yung babae nito. Sino sa inyo nakadalawa? Dalawa wala lang swerte na eh. Pero yung sabihin, ito yung mga extreme ng mga mangyayari. Sapagkat bahagi mo kasi ng batas sa lumang lipat na obligation ng kapatid na mabigyan ng anak yung kanyang panganay ng kapatid kasi noong unang panahon sa mga Hudyo ay unang nag-asawa ay yung panganay. Hindi pwedeng mag-asawa ng pangalawa nang hindi pa nag-asawa yung panganay. Bahagi sa kanilang tradisyon, pinakailangan na masunod-sunod yung panganay mo na mag-asawa. Kaya kung ganun yung kwento, bahagi yung kanila maski ng tradisyon nila bilang Hudyo, bilang sa pananampalatayang Hudyo, hindi lang basta Israelita. Kasi Israelita kasi na hindi sa pananampalatayang Hudyo. Pero bilang Hudyo, itinuturo ng pananampalataya na ang anay ang siyang unang mag-aasawa. At kung sakaling namatay yung panganay na yung walang anak, ay yung pangalawa ang magbibigay ng anak doon sa panganay sa pamamagitan ng pagkakasawa ko sa asawa ng kanyang kapatid. So bahagi ko lang ng batas ng mga Hudyo na sabi nila kapag nangyari ito, paano, sino nila ikilanin na asawa doon sa huling pagkabuhay. So kasi ang pinag-uusapan dito ay muling pagkabuhay. Pero sa ating Jesus, hindi ganoon. Ang muling pagkabuhay, hindi katulad ng pagkaunawa namin sa daigdigan ito. Doon, wala na pag-aasawa. Kasi hindi mo na kinakailangan ang pag-aasawa. Sa mga ikaw ay ganap na, ang bahagi ka na. Sabi ni katulad ka ng mga anghel sa langit. Bahagi ko ng usap, ito yung binibigyan ko sa inyo. Kung yung maalala ng karating ko, sinabi ko sa inyo, na itong mga natitirang mga linggo ng karating panahon
ay tumutukoy sa mga bagay tungkol sa kamatayan at sa mga bagay na tumutukoy sa mga huling sandali. Kamatayan ang huling pagkabuhay. Kaya binibigyan pansin ngayon dito ay ang huling pagkabuhay. Kung sinasabi ni Jesus, hindi ganyan. Yung buhay pagkatapos ng kamatayan, doon ay wala na pag-aasa. Pero bakit yung kung saan bigyan natin ngayon ng pagbigay? Yung tema para sa araw na ito, St. Martin de Porres, Apostle of Mercy. Na maging bahagi na kung saan may ugnay natin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. So, kapag sinabi natin mercy, awa. Kaya pag sinabi natin awa, ibinigay sa iyo. Natanggap mo yan. Hindi dahil karapatan mo. Ngunit gawa ng awa sa iyo. Kapag sinabi natin awa, hindi mo karapatan, hindi mo pribilehiyo. Yun ay ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At huwag natin kalimutan na ang buhay pagkatapos ng kamatayan, ang buhay na walang hanggan, ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi siya gawa ng karapatan namin. Walang gawa ng awa ng Diyos. Gawa ng ninais ng Diyos na maging bahagi namin. Kaya tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. So, makita ko natin na sa maraming mga biyayang pinagkakaroon sa atin ng buong pinapa. Kapag sinabi natin na ito ay gawa ng awa ng Diyos, ay tinatanggap namin ito ay sa pagkilala na hindi natin ito naging resulta ng sarili nating pagkilos. Mahal sa na ito ay bahagi ng ating pagkilos. Pero kapag sinabi natin yan ay awa, ipinagkaloob gawa ng awa, ay sabagat ipinagkaloob dahil sa nais ng Diyos, hindi dahil sa karapatan natin. Kasi kung minsan tinatanggap natin yung isang bagay nito, kung minsan akala natin, kaya natin natanggap ito. Kasi karapatan natin. Kasi na pinaghirapan natin. Then, kapag pinag-usapan natin ang awa ng Diyos, ay nakasalalay ko higit sa lahat sa biyaya na nanggaling bukod sa nagbigay sa akin. Ang higit sa lahat, nanggaling sa Diyos. At pag sinabi natin St. Martin, Apostle of Mercy, ay bahagi o na kung saan ay sa pamamagitan mo ni St. Martin de Porres ay ipinapakilala niya sa atin ang patuloy na pangangalaga ng Diyos. Patuloy na pagsuporta ng buong pinapa. Sabi nga natin yung nakalipas na araw, St. Martin, guardian of the homeless. Isang taon na kung saan pinagtatanggol tayo sa San Martin. Hindi sapagat wapo tayo. Hindi sapagat mayaman tayo. Hindi sapagat gawa natin. Hindi sapagat ang naging bahagi o
So, patuloy natin tinutulog sa ginanamit si San Pati de Porres ay patron of the sick. Kung pinagagaling tayo ng Diyos, pinagaling tayo ng Diyos sa mga gawa ng awa ng Diyos, ay maaari ko ay pinadalawin niya sa amin sa pamagitan ng pamimigtuo natin kay San Martin. Iba tayo nagpuposisyon. Bakit tayo ang nilubina? Nagpuposisyon tayo na nilubina sa mga nais natin pasalamatan, natin pinipawakalaan. Hindi mo tayo nagpuposisyon at nilubina para tayo ay bigyan ng Diyos ng kapalit doon sa mga ginagawa natin. Ngunit bagkos makita natin na kaya wala natin ginagawa yung mga bagay nito. Sabi mo natin, acts of piety, kasi ito yung acts of piety. Yung pag-provision ng pag-protera natin. Sino kaya sa inyo nakakontento ng nabina? Tapos mga kamay, sino nakakontento ng nabina? Siya maaraw. Wala nakakontento. So, sana mo ay mas kamaglan na kahit ay makapag-protect ng nabina. Para masabi talaga namin ng nobela. Kasi, ibig sabihin ng nobela, nanggaling sa salitang Nobel. 9 days. 9 days na paglalangin, 9 days na pagliliwag ng misa sa karanaran ni San Martin. Kaya lalo sa atin, ating mga friends and devotees, maging bahagi na tunay na tayo ay makatulog sa harapan ng mga kapal. Kaya ang sabi namin ay devoto. Hindi lang mga friends, kasi pwede kaibigan, pero hindi devoto. Pero pag sinabi namin may devoto, ano ang sabi namin, devoted to you. Hindi ka niliiwanan. So, isa o pamamaraan kung saan ay may sa katuparan natin yung mga bagay nito. Sapagkat naniniwala tayo na ito yung tutulog sa atin na higit na pagpapasalamat sa mga biyaya ng pinagkakalaw ng Panginoon. Bilang pagkakilala na dakilang awa ng Diyos. Hindi yung tayo, sabi ko nga, hindi tayo gumagawa ng acts of charity o acts of piety. Hindi para tayo bigyan ng Diyos. Hindi. Kaya tayo binibigyan ng Diyos sa paggawa ng awa ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos. Hindi yung gawa ng ating sarili. Kayamanan, kakayanan. Ngunit ninais ng Diyos. Kaya tayo ay sabi mo, ito, pulmisan mo kasi. Ito yung nawawala na yung kapanahonan na ito. Yung pagkakilala ng dakilang awa at pag-ibig ng Diyos. Akala ng tao, kaya binibigay sa kapila yung mga bagay dito sa daigdig ko, ay sa pagkarapatan nila. Hindi. Kapag pinag-usapan natin yung awa ng Diyos, ay it's not out of our rights. May mga bagay na pinakailangan natin hindi dapat sa karapatan natin. Dahil tayo pinakaawa ng karapatan ng tao. Yung inyong sahod kapag kayo ay nagtatrabaho, kapag ibinigay sa inyo yan, karapatan yan. Pero pag pinag-usapan natin ang awa, ang mercy, divine mercy, ang dakilang awa ng Diyos. Kaya pinagkaloob sa atin ng Diyos yan, ay hindi siya pagkarapatan natin. Ngunit dahil gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Kaya ito ay sumasa atin. Isa na po ito. Isa na po ito. Yung tinatawag natin
buhay na walang hanggan. Ibinagkakaloob ng Diyos sa ating ng bagay na yan sa gawa ng awa ng Diyos. At maliwanag po para po kayo sa mga tinimos. Kaya isang maliwanag po maganda, isa o sa mga kaibigan, kasi yung buhay niya sa mga tinimos, hindi masyadong italado yung kanyang buhay sa mga wala naman siya mga biography, wala naman siyang biographer kung panahon na yun. Pero isang maliwanag na nakikita na ako yung paging apostle of mercy. Una, yung patuloy niyang pagkilala sa ating maging ako man ay brother, Dominican brother o na. Pero ako naglilingkod bilang pasasalamat sa dakilang awa ng Diyos. Maging brother mo siya o hindi. Pangalawa, sapagkat siya mismo ay nagpakita ng awa. Dahil naunawaan niya na sa pamagitan ng kanyang karanasan sa daigdig na ito, na naramdaman niya yung dakilang awa ng Diyos. Talagang kapag naramdaman natin yung dakilang awa ng Diyos, hindi mo pwede tayo maging bulag. Kung talagang naramdaman natin yung awa ng Diyos, hindi mo tayo magiging bigin. Hindi mo pwede masabihin natin na lamang na hindi mo alam yan. Hindi mo pwede sasabihin natin na kapag tinatanong tayo kung sa mga pangyayari sa ating buhay sa daigdig na ito, hindi pwede sasabihin natin na ayaw ko sa kanila. Hindi. Kung nakikita ko talaga natin ang dakilang awa ng Diyos, we will be impelled to show also God's mercy to others. Kaya, nawa po, manitignan mo, sabi ng mga nagpapalaganda, narinig natin, at sana po huwag mawala sa kasalukuyang panahon yung mga salita gawa ng awa ng Diyos. Sa tulong at awa ng Diyos. Huwag mo namin kalimutan na nawa ang lahat ng pagkilos natin ay isang pagkilos mula sa tulong at awa ng Diyos. At yan po, yung pamumuhay na ipinakita po ni San Martin de Porres. At yung patuloy na amaw na inulog natin sa labanan mo may kapal. Na nawa ko ay pagsumikapan natin na maibahagi po sa iba. Ang lalo-lalo na yung pagkakawa ng tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos, gawa ng awa ng Diyos. Gusto tayo po kayo?